Faith without work is dead. Marami sa atin ang madalas bumabato ng talatang ito. Ngunit, hindi lubos na nauunawaan ang tunay nitong kahulugan. Mga kapatid, may dalawang talata sa Biblia na kadalasang napagkamalang magkasalungat. Ngunit sa totoo, sila ay nagtutulungan. At ito ay ang Ephesians chapter 2, 8 and 9 at ang James 2:26. Now, sa Ephesians, malinaw na sinabi, "For by grace you have been saved through faith, and that's not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay hindi natin kayang paghirapan. Hindi ito nababase sa mabubuting gawa. Ito ay kaloob ng Diyos, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Ngunit sa the book of James naman o Santiago chapter 2:26, sabi, "For as the body without spirit is dead, so faith without work is dead." Dito nagkaroon ng kalituhan ang marami. Iniisip nila na ang gawa ang nagliligtas, ngunit hindi iyon ang punto ni James o Santiago. Ganito natin dapat unawain. Ang Ephesians ang nagpapaliwanag kung paano tayo naligtas. Ang James naman or Santiago naman ang nagpapakita kung paano makikita na tayo ay tunay na ligtas. Now, unahin natin ang the book of Ephesians or Epeso dahil ito ang pundasyon. Hindi ka naligtas dahil mabait ka, hindi ka naligtas dahil tumutulong ka, naligtas ka lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Pagkatapos mong maligtas, dito papasok ang James o Santiago. Ang sabi ni James, kung ang isang tao ay nagsasabing siya ay may pananampalataya ngunit walang pagbabago sa kanyang buhay, walang pagsunod, walang mabubuting gawa, ang pananampalatayang iyon ay patay. Hindi dahil ang gawa ang nagliligtas sa kanya, kundi dahil ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Maraming tao ang nagkakamali. May ilan nagsabi, hindi na kailangan si Jesus Christ, basta may faith ka lang. Ngunit mali iyon dahil ayon sa Ephesians, ang pananampalatayang nagliligtas ay pananampalataya kay Jesus Christ lang. Hindi basta pananampalataya lang, kundi nakatuon kay Jesus Christ. Mayroon namang dumiretso sa the book of James or Santiago. Sinabi nila, kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Ngunit mali iyon dahil ang gawa ay hindi paraan ng kaligtasan. Ito ay bunga ng kaligtasan. Now, para mas malinaw, alalahanin natin ang ginawa ni Jesus sa puno ng igos. In the book of Matthew 21:19, sinabi niya dun sa puno, "Let no fruit grow on you ever again." And immediately the fig tree withered away. Hindi ito basta kwento lang. May mensahe si Jesus dito. Nakita niya ang puno, may itsura, may dahon, mukhang buhay. Pero nang nilapitan niya ito, wala itong bunga. Kaya niya ito isinumpa. Bakit? Dahil sa paningin ng Diyos, ang isang bagay na mukhang buhay pero wala namang bunga, wala itong kabuluhan. Ang ugat ay parang pananampalataya. Ang bunga naman ay parang gawa. Kung sinabi mong may pananampalataya ka o ugat, pero wala namang bunga o gawa, may problema. Ipinapakita nito na may kakulangan sa tunay na buhay spiritual. Hindi ibig sabihin na ang bunga ang nagbibigay ng buhay. Ang ugat pa rin ang pinanggagalingan nito. Ngunit, kung tunay ang ugat, tiyak may lalabas na tunay na bunga. Pananampalataya muna ayon sa Ephesians or Epeso. Gawa bilang bunga naman ayon sa James or Santiago. Hindi sila magkalaban. May tamang pagkakasunod sila. Parang puno. Ang ugat ay pananampalataya kay Jesus Christ. Yan ang nagbibigay ng buhay. Tayo naman ang sanga. Ang bunga ay mabubuting gawa. Yan ang patunay na buhay ang pananampalataya natin. Kaya nga mga kapatid,
tanggapin na natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. At ipakita natin ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng ating mga bunga. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sinasabi. Nakikita ito sa ating pamumuhay. At tandaan natin, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay niligtas ng mabuting Diyos. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Bye-bye.